Si kabayan ay nag-ipon ng pera, ngunit nanakaw lang ito at nawala sa kanyang kwarto. Naubusan lang naman siya ng 300 kedi, and then yung gold na kanyang pinamili, dalawa nagkakahalaga na 250,000. So nakakaawa naman to si kabayan kasi lahat ng kanyang sahod ay nilagay niya, ininvest niya sa pagbili ng gold, tapos nag-iipon siya ng pera, and then natira lang sa kanyang pera, sobrang kaunti na at mga barya-barya na lang ang natira. So that time, busy-busy siya kasi syempre may bisita sa kanyang amo sa bahay. Pag alis daw ng mga tao, siguro, tapos na rin siya ng gawain niya, and then pag-check niya ng wallet niya, ng mga gamit niya, natagpuan niya na lamang na wala na ang kanyang biniling gold, and then yung pera niya ay kakaunti na rin ang laman na natira at mga barya-barya na daw. Diba? Ibig sabihin, sinadya talaga na nakawan si kabayan. Baka itong si kabayan ay sadya ng minamanmanan ng mga tao sa bahay. So, hindi niya malaman kung sino na ang kumuha kasi pagkatapos ng party, nagkataon naman na nawala ang kanyang pera. So, hindi niya na ngayon alam kung sino ang kanyang pagbibintangan kasi nga, sa sobrang dami ng tao sa party, mahirap mangbintang kung sino na ang kumuha nun. So, lesson learned din po ito sa atin na hindi lahat ay pwede mong pagkatiwalaan kahit nasaan ka man. So, mas maganda pa talaga na kung meron kang pagkakatiwalaan sa Pilipinas, so doon mo na lang ipalagay mo na lang yung pera mo sa bangko. Kung may bangko pa rin naman sa Pilipinas, di doon mo na lang i-invest yung pera mo. Kasi hindi natin alam na ganyan, na wala lang yung pera mo na parang mula. Sobrang hirap mo, nagpakaipon ka, tapos nanakaw lang yung pera mo. So, anong action ang gagawin doon? Alangan na maisa-isahin mo yung nasa party na bisita ng amo mo. So, ano ang masasabi mo? Diba? So, mas mabuti pa talaga na yung pera natin ay ilagay natin sa bangko, and then doon na lang tayo mag-invest. Kung talagang gusto mong bumili ng gold, pag-uuwi ka na sa kakabumili ng gold. Kasi madadala mo na. Kasi mukhang matagal pa naka-stack sa kwarto mo, may possibility pa na manakaw talaga ito. So, napakahirap, no? Nag-iipon ka lang ng pera para magkaroon ka rin, pero mawawala lang ito na parang bula. So, mahirap na talagang magtiwala kahit saan. Wala nang safe. Di ba, nakakawa naman si kabayan. So, paano na kaya ngayon? Ano na ang gagawin niya? Hindi niya na alam kung makukuha niya pa ang pera at yung kanyang gold.